Impossible. Talagang imposible to. Ako si Minho. Bilang isang sikat na sports journalist ng South Korea, nakapag-cover na ako ng pinakamalalaking sporting events sa mundo tulad ng Olympics at World Cup. Sa mga event na yon, nasaksihan ko ang karangyaan, kaayusan, at teknolohiyang nangunguna sa panahon. Pero ngayong araw ay parang nahulog ako sa impyerno. Pagbukas pa lang ng pinto ng eroplano, isang mainit at malagkit na hangin ang sumampal sa mukha ko. Wala ang amoy ng kalinisan na inaasahan sa isang international airport. Sa halip, ang sumalubong sa akin ay amoy ng lumang aircon, usok ng tambutso, at isang di maipaliwanag na maasim-asim na amoy. Napabuntong hininga ako. Ito ba ang host country ng Asian Games? Paglabas ko ng Ninoy Aquino International Airport, lalong tumibay ang aking pagkamuhi at pagmamataas. Ang bumungad sa akin ay kaguluhan. Isang dagat ng tao. Ang mga driver ay nagsisigawan, taxi. Taxi! Boss, taxi, habang nag-aagawan sa mga pasahero. Ang mga suot nila ay parang pambahay lang, mga kupas na shirt at sinelas. Sa mata ko, hindi ito kultura. Ito ay kawalan ng disiplina at kahirapan. Dito tayo, boss. Murang-mura lang, mabilis pa. Isang lalaking nasa edad 40 ang biglang humablot sa braso ko. Nagulat ako at napaurong. Pagngiti niya. Diyos ko! Bakit may dugo sa ngipin niya? Ang mga ngipin niya ay namumula. Kinilabutan ako. Kanibal ba ang mga tao dito? Huli ko na nalaman na nganga o betelnut pala ang ninunguya niya, isang ugali ng mga matatanda sa probinsya. Pero noon, para sa akin, isa itong nakakadiring tanawin. Ngumiti siya, pero ang ngiting iyon ay puno ng pulang mansa na nakakatakot. Don't touch me, sigaw ko at mabilis na lumayo. Napasakay ako sa isang lumang puting taxi na amoy pine tree air freshener na hinaluan ng pawis. Halos hindi gumagana ang aircon. Pagtingin ko sa bintana, lalo akong nadismaya sa itsura ng Maynila. Traffic. Sobrang traffic. Ang mga sasakyan ay parang sardinas sa lata. Ang ingay ng mga busina ay walang katapusan. Sa gilid ng kalsada, nakita ko ang naglalakihang mall at kondominium, pero sa paanan nito ay mga barong-barong at mga batang namamalimos. Parang pilit na tinatakpan ng ginto ang bulok na pundasyon. Sinulat ko sa diary ko, ang bansang ito, ginagamit ba ang pera para ayusin ang kalsada o para lang magtayo ng mga mall habang nagugutom ang mga tao? Biglang pumreno ng malakas ang taxi. Eek! May kumpulan ng tao sa harap. Sigawan at murahan. Anong nangyari? Tanong ko sa driver. Kalmado lang siya. Wala sir, gitgitan lang. Normal yan. Sumilip ako. Dalawang lalaki ang nag-aaway sa gitna ng EDSA. Nagtutulakan, nagmumurahan. Ang mga usisero ay nakapaligid, nagvi-video pagamit ang cellphone. Walang pulis. Walang traffic enforcer. Walang batas. Barbaric, bulong ko. Ang ganitong klase ng tao, magho-host ng international sports event. Siguradong puro kapalpakan ang mangyayari dito. Inilabas ko ang kamera ko. Kailangan kong idokumento ang kaguluhang ito. Kailangan kong ipakita sa mundo na ang Pilipinas ay hindi handa, mapanganib, at puno ng mga taong walang modo. Tumunog ang phone ko. Ang chief editor mula sa Seoul. Minho. Kamusta dyan? Terrible, chief. Mas malala pa sa inaakala ko. Mainit, madumi, at ang mga tao ay parang laging galit. Hindi ko yata kakayanin dito ng matagal. Tiisin mo lang. Nandyan ka para ibunyag ang mga katiwalian, di ba? Kahit ano, mag-uwi ka ng magandang istorya. Pagbaba ng telepono, bumuntong hininga ako. Ang misyon ko ay tanggalan ng maskara ang bansang ito. Ang sinasabi nilang e-hospitality ng mga Pilipino. Kalokohan. Ang nakita ko lang ngayong araw ay pulang ngipin, traffic, at galit na mga mukha. Pagdating sa hotel, binuksan ko ang gripo. Ang tubig ay medyo madilaw. Inis kong sinara ang gripo. Gabi na nang tumingin ako sa bintana. Ang Maynila ay hindi natutulog, pero hindi dahil sa buhay na buhay ito, kundi dahil sa ingay. Tahon ng aso, tunog ng karaoke mula sa kabilang kalsada.
Binuksan ko ang laptop at tinipa ang unang headline. Sulat mula sa Maynila, isang sports festival sa gitna ng kaguluhan at kawalan ng sibilisasyon. Napangiti ako. Siguradong wawasakin ng artikulong ito ang reputasyon ng Pilipinas. Pero iyon ang katotohanan. Ang katotohanan sa mata ko. Bukas, pupunta ako sa New Clark City sa Tarlac. Balita ko, ghost town daw ang tawag doon dahil sa mga bagong pasilidad na walang tao. Tignan natin kung anong mga katatawanan ang makikita ko doon. Pero hindi ko alam. Ang mga salitang isinusulat ko ngayon, ang galit na nararamdaman ko. Lahat ng ito ay magbabago. Pero sa sandaling iyon, akala ko ako ang pinakatamang tao sa mundo. Kabanata 2, ang laro ng mga mandaraya. Iniwan ko ang init at gulo ng Maynila at tumungo sa New Clark City. Ang nakita ko sa bintana ng van ay nagbigay sa akin ng panibagong culture shock. Ito ba talaga ang venue? Sa harap ko ay malalawak na kalsada. Walang traffic. Malinis. Ang mga stadium ay bago at moderno. Pero ang problema, walang tao. Ilang kilometro na ang tinatahak namin pero wala akong makitang komunidad. Parang isang set ng pelikula na walang aktor. Nag-video ako. Tignan nyo mga manonood. Ito ang tinatawag nilang world class. Gumastos ang gobyerno ng bilyon-bilyon para sa mga konkretong ito habang naghihirap ang taong bayan. Walang kaluluwa ang lugar na ito. Kinagabihan, pumunta ako sa athletic stadium para sa isang combat sport event. Arnis. Ang pambansang laro ng Pilipinas. Pagpasok ko, ang katahimikan sa labas ay napalitan ng obro ng ingay. Pilipinas! 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 Ang mga manonood ay winawagayway ang watawat ng Pilipinas. Masakit sa tenga ang hiyawan. Umupo ako sa media box. Ang laban ay sa pagitan ng isang Pilipino at isang dayuhan, hindi ko na pinansin kung anong bansa. Pagsimula ng laban, ang Pilipino ay umatake agad. Ang galaw niya ay hindi parang martial artist, parang nakikipag-away sa kanto. Marahas. Walang finesse. Tinamaan niya sa mukha ang kalaban at bumagsak ito. Referee. Foul yon, sigaw ko. Pero deadma ang referee. Itinuloy ang laban at nanalo ang Pilipino. Ang buong stadium ay nagdiwang. Ginto. Ginto. Sinulat ko sa notebook ko sa malalaking letra, luto, fixed. Isang Pilipinong reporter sa tabi ko ang ngumiti. Matindi ang arnis namin, no? Hindi ko siya magawang ngitian. Tinitigan ko siya ng masama at sinabi sa English, hindi matindi. Madaya. Dahil host kayo, pinagbibigyan kayo ng referee. Hindi ito sportsmanship. Nakakahiya. Nawala ang ngiti niya. Yumuko siya. Wala akong pakialam. Masakit ang katotohanan. Pagbalik sa hotel, may balita akong natanggap. Bukas, laban ng Philippine Ascals, Li-23 at Vietnam Li-23. Sold out ang tickets. Umiwi ako. CJ. Bukas, ako mismo ang magtatanggal ng maskara ng bansang ito. Tignan natin kung anong pandaraya ang gagawin nila sa football. Kinabukasan, ang stadium ay parang sasabog sa dami ng tao. Ito ay digmaan, hindi laro. 30,000 Pilipino ang sumisigaw. Sa kabilang banda, ang konting fans ng Vietnam ay mukhang takot na takot. Nagsimula ang laro. Mas magaling ang Vietnam. Mas mabilis, mas may teknik. Pero ang mga Pilipino, mas interesado silang sipain ang paa ng kalaban kaysa sa bola. Lalo na yung jersey number 4. Ang pangalan niya ay John Jun. Isang defender. Napakabrutal ng tackle niya sa Vietnamese striker. Gumulong sa sakit ang Vietnamese. Red card. Siguradong red card yan, sigaw ko. Pero anong ginawa ng referee? Kahit yellow card, wala. Play on, sabi niya. Anak ng. Garapalan na to. Sa 80 minute, nakagol ang Vietnam. Malinaw na pumasok. Pero itinaas ng linesman ang watawat. Offside. Tinignan ko ang replay. Hindi offside. Ninakaw nila ang goal. Nanggigil ako sa galit.
Magnanakaw. Harap-harapan silang nagnanakaw. Sa huling minuto, nakakuha ng dubious penalty ang Pilipinas at nanalo 1-0. Nagkagulo sa tuwa ang stadium. Pero para sa akin, isa itong piyesta ng mga mandurugas. Mabilis akong nagsulat ng artikulo, ang kahihiyan ng ASEAN, lantarang nakawan sa Tarlac. Sumabog ang comment section. Galit na galit ang mga Vietnamese at Thai. Binili ng Pilipinas ang laro. Si Jersey 4 ay isang kriminal, hindi player. Nagpasya ako. Hindi pwedeng ganito lang. Kailangan kong imbestigahan ang kriminal na si John John. Aalamin ko kung sino siya at kung paano siya nabubuhay gamit ang maruming pera. Nalaman ko mula sa isang source, si John John, taga isang liblib na barangay lang malapit dito sa Tarlac. Doon nakatira ang pamilya niya. Napangiti ako. Ito na. Pupuntahan ko siya ngayong gabi. Kukunan ko ng video kung paano siya nagpapakasasa sa dirty money niya. Ibubunyag ko siya sa buong mundo. Tumawag ako sa motorcycle rental. Kailangan ko ng motor. Ngayon din eh. Nagdidilim na ang langit. May bagyo yatang paparating. Sabi ng lokal, "Sir, delikado ang daan papunta doon paggabi. Walang ilaw. Maputik. Baka bumagyo. Wag na kayong tumuloy." Wala akong pakialam. Ang nasa isip ko lang ay ang istorya. Anong delikado? Takot sa multo. Nag-cover ako ng gyera, ito pa kaya? Kinuha ko ang susi at sumuong sa dilim at ulan. Hindi ko alam. Sa dilim na yon, may naghihintay na leksyon na babago sa buhay ko. Kabanata 4, ang liwanag sa gitna ng unos. Pagkalabas ko ng sentro ng New Clark City, nilamon ako ng dilim. Bumuhos ang ulan ng napakalakas. Ang mga patak ay parang bato sa mukha ko. Basang-basa na ako at nanginginig. Ang sementadong daan ay napalitan ng putik. Pula at malagkit na putik. Ang gulong ng motor ay bumabaon. Blag! Dumulas ang motor at sumemplang ako. Naipit ang paa ko. Aray! Ang sakit ay tumusok hanggang buto. Inalis ko ang motor sa paa ko. Dumudugo ang binti ko. Sinubukan kong paandarin ang motor. Chug chug chug. Ayaw mag-start. Patay. Wala ring signal ang cellphone ko. 12:00 na ng gabi. Nasa gitna ako ng kawalan. Walang bahay, walang ilaw. Puro talahib. Pumasok sa isip ko ang mga kwento. Delikado sa probinsya ng Pilipinas. May mga rebelde. May mga holdaper. Natakot ako. Wala akong laban. Ang dala ko lang ay wallet na puno ng dolyar at mahal na kamera. Perfect target. Umupo ako sa tabi ng motor, galit at takot. Sumpain ka, Pilipinas! Kung makakalabas ako dito ng buhay, sisiguraduhin kong malalaman ng mundo kung gaano kadelikado ang bansang to. Biglang. May liwanag sa malayo. Flashlight. Hindi lang isa. 3 o 4. Papalapit sila sa akin. Naku po. Ito na. Mga holdaper. Dumampot ako ng sanga ng kahoy. Bumilis ang tibok ng puso ko. Papalapit sila. Rinig ko ang mga boses nila. Tagalog o Kapampangan, hindi ko maintindihan. Malalakas ang boses. Nang makalapit sila, tinutukan nila ako ng ilaw. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Sigaw ng isa. Itinaas ko ang sanga. Don't come near me. Wala akong pera. Hindi sila huminto. Pumikit ako, hinihintay ang taga ng itak. Pero, sa halip na sakit, isang mainit na kamay ang humawak sa balikat ko. Sir, okay lang kayo? Ang boses ay magaspang pero may halong pag-aalala. Dumilat ako. Ang hawak ng lalaki ay hindi itak kundi payong. Ang isa naman ay may dalang pala. Mga magsasaka. Ibinaba ng leader nila, isang manong na nasa edad 50, ang flashlight. Tinuro niya ang paa ko. Masakit, pain? Hospital, hirap niyang English. Kekonti lang, sagot ko, tulala pa rin. Nag-usap sila. Agad-agad, binuhat ng 2 binata ang motor ko kahit maputik.
Inalalayan ako ni Manong. Tara. Sa bahay, come home. Nagdalawang isip ako. Pero wala akong choice. Mamamatay ako sa lamig dito. Sumama ako. Naglakad kami ng 5 kilometro sa putikan. Nagtatawanan pa sila habang tinutulak ang motor ko. Hindi ko maintindihan. Bakit ang saya nila? Bakit tinutulungan nila ang isang dayuhan ng walang kapalit? Nakarating kami sa isang maliit na baryo. Walang kuryente dahil sa bagyo. Kandila lang ang ilaw. Dinala nila ako sa isang lumang bahay kubo. Pagpasok ko, sinalubong ako ng isang lola. Hindi siya nagulat, sa halip ay naawa siya sa itsura ko. Binigyan niya ako ng tuyong tuwalya. Hinugasan niya ang sugat ko gamit ang maligambam na tubig at nilagyan ng dinikdik na dahon ng bayabas. Mahap dito, tiis lang ha, sabi ni Manong. Maya-maya, may dumating na mainit na sabaw. Arroz caldo. Ang bango. May luya, bawang, at manok. Humigop ako. Ang init ay gumapang sa buong katawan ko. Ito na yata ang pinakamasarap na pagkain na tikman ko. Tumingin ako sa kanila. Nakapaligid sila sa akin, nakangiti. Walang halong panghuhusga, walang hinihinging kapalit. Gusto ko sanang itanong, bakit niyo ako tinutulungan, pero hindi ko kaya. Hawak ko pa rin ng mahigpit ang wallet ko. Baka mamaya, singilin nila ako ng mahal. Biglang tinuro ni Manong ang isang picture frame sa dingding na sawali. Litrato ng isang football player. Naka-jersey ng Pilipinas. Nanlaki ang mata ko. Jersey number 4. Si Junjun. Ang ikriminal na hinahanap ko. Ito. Si Junjun, tanong ko. Tumango si Manong nang may pagmamalaki. Anak ko, Inwayson. Si Junjun. Nabitawan ko ang kutsara. Ang pamilya ng taong gusto kong sirain. Ay ang pamilyang nagligtas sa buhay ko ngayon? Nagising ako sa tilaok ng manok. Pumapasok ang sikat ng araw sa mga butas ng dingding. Lumiwanag na ang paligid. Nakita ko ang katotohanan. Hindi ito bahay ng mayaman. Walang mamahaling gamit. Sahig ay kawayan. Ang tanging yaman sa bahay ay ang mga tropeyo at medalya sa sulok. Ito ang bahay ng national athlete. Hindi ako makapaniwala. Akala ko naka-sports car siya. May narinig ako sa labas. Sumilip ako. Si Junjun. Kadarating lang. Hindi nakakotse. Bumaba siya mula sa isang tricycle. Mukha siyang pagod. May mga pasa sa mukha. At ika-ika siya. Ang kaliwang paa niya ay namamaga. Yung paa na ipinangtakal niya kahapon. Nasaktan din pala siya. Pero pagpasok niya, nagbago ang anyo niya. Ngumiti siya ng malaki. Nay! Nandito na ako. Anak. Kamusta ang paa mo? Tanong ng nanay. Wala to, Nay. Gasgas lang. Nanalo kami, di ba? Naglabas siya ng sobre. Lukot-lukot na pera. Nay, ito yung bonus namin. Ibigay mo kay Maam Santos para sa bubong ng elementary school. Yung sobra, pambili mo ng gamot mo sa high blood. Natigilan ako. Ibinigay niya lahat? Yung perang kinita niya sa kipandaraya at pakikipagbasag ulo, hindi para sa kanya. Para sa eskwelahan at sa nanay niya. Napansin ako ni Junjun. Nagulat siya. Sir, kayo yung Korean reporter kahapon, di ba? Yung nagtatanong sa presscon. Namula ako sa hiya. Nasiraan ako ng motor kagabi. Tumawa si Junjun. Walang galit. Naku, malas niyo naman sir. Delikado dyan sa daan. Buti nakita kayo ni tatay. Umupo siya sa tabi ko habang nilalagyan ng yelo ang paa niya. Napangiwi siya sa sakit. Galit kayo sa akin, no? Diretsong tanong niya. Nabasa ko yung article nyo. Killer daw ako. Haha. Tumatawa siya pero malungkot ang mata niya. Hindi ako killer, sir. Pero kailangan kong manalo. Bawal matalo. Tinuro niya ang mga batang naglalaro sa labas ng sira-sirang school. Pag nanalo kami, may funding. Maayos ang school nila.
Makakapag-aral sila. Wala kaming magagandang training center tulad nyo sa Korea. Wala kaming sponsors. Ang meron lang kami. Puso. Yung hindi susuko hanggat may hininga. Kaya ako nagiging marahas minsan. Pasensya na. Parang may bumara sa lalamunan ko. Tinawag ko siyang si corrupt. Pero ang totoo, siya ay isang mandirigma na ibinibigay ang lahat para sa pamilya at komunidad niya. Ang karahasan niya ay hindi kasamaan, kundi survival. Hinawakan ko ang kamay niya. Junjun. I'm sorry. Naluha ako. Ang mga taong ito. Hindi sila barbaro. Mas tao pa sila kaysa sa akin. Dumating ang mga kapitbahay. May dalang mangga, suman at ulam. Para sa bisita. Ibinibigay nila ang lahat ng meron sila para sa isang estranghero. Para sa akin na humuhusga sa kanila. Natunaw ang yelo sa puso ko. Ang inakala kong dilaw na kulay ng panloloko. Ay ginto pala. Ginto ng kabutihan. Bumalik ako sa New Clark City kinahapunan. Iba na ang tingin ko sa paligid. Ang mga kalsadang walang laman ay hindi na ghost town, kundi red carpet na naghihintay ng bisita. Pumasok ako sa media center. Dati, naiinis ako sa mga volunteers. Mabagal, barok mag-English. Pero ngayon, pinagmasdan ko sila. Sa isang sulok, may grupo ng mga estudyanteng volunteer. Kumakain sila ng tanghalian. Hindi buffet ng media. Kundi baon nila. Kanin at pritong itlog. Bakit hindi kayo kumain doon? Libre naman ang buffet, tanong ko. Isang dalaga, si Kathy, ang sumagot. Para sa guests po iyon, sir. Baka maubusan kayo pag kumain kami. Pero, hindi ba kayo binabayaran? Umaling si Kathy. Volunteer po kami, sir. Wala pong bayad. Yung iba galing pang probinsya, nakikitulog lang sa school. Bakit, tanong ko. Bakit nyo ginagawa to ng libre? Tumayo si Kathy, inayos ang uniform niya, at mumiti ng may dignidad. Kasi po, laging minamaliit ang Pilipinas. Sabi nila, mahirap kami, magulo. Gusto naming ipakita na kahit wala kaming pera. Mayaman kami sa pag-aalaga sa bisita. Gusto naming maging proud kayo sa bansa namin. Yumuko ako sa hiya. Kami, mga reporter na naka-aircon at masarap ang kinakain, puro reklamo. Sila, nagtitiyaga sa itlog para lang pagsilbihan kami. Inilabas ko ang lahat ng meal coupons ko. Kunin niyo to. Kainin niyo to. Utos to. Tumanggi sila pero pinilit ko. Nang tanggapin nila, naghiyawan sila sa tuwa. Tinawagan ko ang editor ko. Chief, papalitan ko ang headline. Bakit? May nakita kang iskandalo? Wala. Walang iskandalo. Ang nakita ko ay ang pinakamalinis na mga ngiti sa mundo. Isusulat ko ang kwento ng mga volunteers na nakayapak. Minho, walang magbabasa niyan. Wala akong pakialam. Isusulat ko to. Utang ko to sa kanila. Habang nagsusulat ako, may narinig akong sigawan sa labas. Nawawala. Ninakaw ang wallet ko. Isang Vietnamese fan, si Dat, ang nagwawala. Naiwan ko sa tricycle. Ninakaw na yon. Puro magnanakaw ang mga Pilipino. Nahiya ang mga volunteers. Akmang aawatin ko sana si Dat nang biglang tumahimik ang lahat. Sa pinto may pumasok na matanda. Isang tricycle driver. Gusgusin ang damit, nakatsinelas lang na pudpod. Pawis na pawis at hinihingal. Hawak niya ang isang brown na leather wallet. Sir, sa inyo po ba to? Tanong ng driver kay Dat. Hinablot ni Dat ang wallet. Binuksan. Binilang ang pera. $2,000. Kumpleto. Walang labis, walang kulang. Saan? Saan mo nakuha to? Gulat na tanong ni Dat. Ngumiti ang driver. Kulang-kulang ang ngipin pero napakatamis ng ngiti. Naiwan niyo po sa tricycle ko. Hinabol ko kayo. Sarado na ang daan kaya naglakad ako mula sa gate. Naglakad siya ng 5 kilometro. Para isauli ito. Ang $2,000 ay katumbas ng ilang taong kita niya.
Pwede na niyang baguhin ang buhay niya. Pero hindi niya kinuha. Naluha si Dat. Kumuha siya ng $100. Salamat tatay. Ito, pabuya. Tanggapin niyo. Tumanggi ang driver. Wag na po. Bakit? Pagod kayo. Hinawakan ng driver ang dibdib niya. Kristiyano po ako o may takot sa Diyos. Hindi ko po pag-aari yan. Masaya na po akong nakita kayong masaya. Kung tatanggapin ko yan, parang binenta ko na rin ang dangal ko. Tumalikod ang driver at umalis nang hindi man lang humingi ng tubig. Nagpalakpakan ang mga reporters. Umiiyak ang iba. Kinunan ko ng litrato ang likod ng driver. May bago na akong headline. Ang pinakamayamang tao sa Southeast Asia. Wala silang ginto sa bulsa. Ang bahay nila ay gawa sa kawayan. Pero ang puso nila ay mas mahalaga pa sa ginto. Ngayong araw, hindi ko nakita ang isang mahirap na driver. Nakita ko ang isang hari na may dangal. Pinindot ko ang send. Alam kong sasabog ang istoryang ito. Epilogo, ang pangako sa paliparan. Closing ceremony. Puno ng fireworks ang langit ng New Clark City. Pero ako, mabigat ang loob ko dahil alis na ako. Ang artikulo ko ay nag-viral. Libo-libong Pilipino ang nag-message sa akin. Salamat, Opa. Salamat sa pagmamahal sa Pilipinas. Umiiyak ako habang binabasa yon. Hindi ako hero. Ako ang may sala. In-interview ako sa RIE bago umalis. Humarap ako sa kamera. Noong dumating ako dito, bulag ako. Ang nakita ko lang ay dumi at gulo. Tinawag ko kayong barbaro. Pero nagkamali ako. Sa gabing bumagyo, pinakain ako ng pamilya ng taong hinusgahan ko. Ang mga volunteers ay nagbigay ng pagkain nila. Ang driver ay nagsauli ng pera. Hindi mahalaga kung ilang gold medals ang nakuha nyo. Para sa akin, ang sambayanang Pilipino ang tunay na kampiyon. Lumuhod ako sa harap ng kamera at yumuko, Korean deep bow. Patawarin niyo ako. Salamat. Bago ako pumasok sa NA terminal, tumigil ako saglit. Tumingin ako sa pulso ko. May nakataling puting sinulid. Regalo ni nanay ni Junjun. Pang-ontra sa malas, sabi niya. Mas mahalaga pa to sa Rolex ko. Hey! Minho! Si Junjun. Kasama si Kathy at mga volunteers. Hinatid nila ako. Inakbayan ako ni Junjun. Pag-uwi mo sa Korea, wag mo kaming kakalimutan ha. Umiling ako. Hinding-hindi. Babalik ako. Sa susunod na Guide Games, tanong ni Kathy. Hindi, ngiti ko. Babalik ako hindi bilang reporter. Wala ng kamera. Babalik ako bilang si Minho, bilang kapamilya nyo. Kumaway ako habang papasok. Paalam. Mahal ko kayo. Habang umaangat ang eroplano, tinanaw ko ang Maynila sa ibaba. Ang mga ilaw, ang mga kalsada, ang gulo. Napakaganda. Sinara ko ang diary ko. Sinulat ko sa huling pahina, hindi ito kulay ng panloloko. Ito ang kulay ng pag-ibig. Paalam, Pilipinas. Hanggang sa muli.